Nakatatak na sa isip ng karamihan ang mga karasang nangyari sa ating bansa. Karasang nararanasan na rin kahit ng mga kabataan ngayon. Ngunit, dapat na rin nga ba silang tatuhing parang kriminal kahit na sila'y musmos pa lamang? Batang bata ka pa, batang bata ka pa, batang bata ka pa, batang bata ka pa. Ilang taon na rin ang nakalipas bago unang napag-usapan ang patungkol sa minimum age of criminal liability. 5 magkakadikit na commercial building ang pinasok ng mga bata. Ito'y dahil ilang mga insidente ang umusbong noong mga panahong iyon. Mga insidenteng sangkot ang mga kabataan. Ngunit, ano nga ba ang kanilang tunay na motibo? Sabi ni alias Soy Soy, wala raw silang intensyong magnakaw. Itinutulak ngayon sa Kamara ang pagpapababa ng edad ng mga batang dapat managot sa batas. Mula 15 Taong na 2011 nang ipahayag na ng Kamara ang pagpapababa ng edad ng mga batang dapat managot na raw sa batas. Mula 15, nais itong gawing 13 anyos. Ito'y dahil ginagamit daw ng mga sindikato ang mga minor de edad sa paggawa ng krimen dahil alam nilang hindi mapaparusahan ng mga ito. Matapos ang walang taon, sumiklab muli sa Kamara ang usaping ito. Suportado ng palasyo ang pagpapababa ng criminal liability ng mga kabataan mula sa itinakdang edad na 15 years old. Matapos lumusot sa House Committee on Justice ang panukalang batas. Enero 22, nang naisakatuparan na ng Justice Committee ang bill na nagpapatungkol dito. Nilalayo ng bill na mabago ang nakasaad sa batas na Juvenile Justice Act of 2006, ang Republic Act 9344, na kung saan nakapaloob ang pagpoprotekta sa mga minor de edad. Ayon sa kanila, ang mga batang sangkot ay mapaparusahan na rin depende sa bigat ng krimen. Kumonsulta ang Department of Social Welfare and Ngunit, Development o DSWD ang mga batang ito ay dadaan naman daw sa pangangalagat, pagdidisiplina ng DSWD at iba pang non-governmental organizations, sa mga bahay pag-asa centers at mga youth care facilities. Isa sa mga talumpati nito na nais isulong ang reforma sa Juvenile Justice and Welfare Act upang ang mga batang may edad 12 ay maaari nang maging criminally liable. Sa daming krimeng nangyayari sa ating bansa, nararapat lang ang wastong pag-aksyon sa mga ito. Ngunit, ito'y maisa sa katuparan lamang kung mayroong kaalaman ng bawat mamamayan. Nagtungo ang aming team sa isang lugar sa Imus at sa Muntinlupa, ilan sa mga lugar sa bansang laganap din ng krimen, upang makipagpanayam sa mga mamamayan ukol dito. Alam niyo po yung lowering age of criminal liability. Alam niyo po ba yun? Hindi ko yun alam po. Ano po ba yung ano? Hindi. Ay, hindi ko alam. Wala akong masabi. Nung una, nahirapan agad kaming makahanap ng Pilipinong may kaalaman sa bagay na ito. Ngunit sa paglipas ng ilang oras, Oo, nabalitaan ko. Yung sinasabi ng sa Kongreso, yung from 15 gagawing 9, na below 15 gagawing 9, di ba? Ano po masasabi niyo? Para sa akin, depende siguro kung yung sobra yung crime na ginawa. Kung mga petty crimes lang naman, siguro parang... Para sa akin, hindi ako pabor yun. Kasi yung mga ganung edad kasi parang under pa yun ng parents. So, nasa pangangalaga pa yun. Nasa pananandutan pa yun ng parents kung bakit nagkaganon yung bata. masasabing marami pa rin talaga ang mga Pilipinong bukas ang mga isip. Isa na dito ay si Aling Vina na may-ari ng isang tindahan ng mga laruan. Naka-experience na po kayo na may bata po yung
Marami kami experience dito, kaso hindi namin pinakukulong. Siyempre patatawarin mo bata, malalaman mo kung anong dahilan bakit nagnakaw. Bibigyan mo rin sila kasi ng dahilan bakit sila nagnakaw. Siyempre unang-una, poverty. Yung magulang, hindi sila naaalagaan o napapabayaan sila. Yun yung nagiging cause ng bata. Alam mo, bata, mahilig sa laruan. Kasi pag inano mo yung bata diyan sa laruan, hindi mo nabili, ang tendency, titingin, lalo't mahirap yung bata. Kaya tendency magdanakaw, stealing, pero sa kanila hindi pagdanakaw yun eh. Natutuwa lang sila bilang bata na magkaroon sila ng laruan. Pero hindi mo sila pwedeng ipakulong. Sa pagtutuloy ng aming paglalakbay, 3 mga bata ang pumukaw sa aming mga mata. Mga batang tila ba'y walang kamuwang-muwang sa buhay. Nilapitan ng aming team ang mga ito at sinubukang kausapin. Uy, kumain ka na? Gusto mo mag-Jollibee? Ano gusto mo sa Jollibee? Gusto mo kumain tayo sa Jollibee? Tara. Sino kasama mo? Anong pangalan mo? Akin. Ikaw? Kain. Ikaw? Suga. Ayun, yung mga pangalan nila mo. Ayun, tara. Saan yung mga kasama? Wala akong nanay. Wala ka na. Tatay lang. Tatay? Nasa tatay mo? Kain lang. Sa bahay. Ba't di mo siya kasama? Ha? Ba't di mo siya kasama? Si nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Eh ano ginagawa niyo dito ngayon? Nanginginig lang. Nangihingi? Naranasan niyo na ba yung kukuha kayo ng gamit ng hindi nagpapaalam? Oo. Nagpapaalam ko. Pag nahuli kayo, anong ginagawa sa inyo? Sasabihin nila, basta wag na kayo makulit. Sa tingin niyo, ano ibig sabihin ng salitang kriminal? Kriminal? Ikaw. Hindi ka namin. Ikaw. Ano yung mensahe niyo sa mga bata, sa mga kaibigan niyo? Ikaw, ano masasabi mo sa mga kaibigan? Kumain kami Jollibee. Na huwag na sila bagan. Mag-rugby. Di lahat ng tao ay mayroon gintong kutsara sa bibig. Gintong kutsarang ikinagugutuman ng lahat. Gintong kutsarang tumutukoy sa kapalaran ng tao. Bawat tao ay may kanya-kanyang kinagisnan. Ito'y ilan lamang sa napakaraming anyo ng kahirapan. Mga anyong naghahadlang sa katagumpayan. Isa sa 10 bata ang hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Patuloy na binubulag ng sarili nating lipunan. Ngunit, ano nga ba ang dapat na katanungan? Nasaan ang pag-asa ng bayan? O nasaan ang pag-asa sa bayan? Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang.